Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM, at sa episode na to, maglilibo tayo papuntang Baguio kasama ang mga BYD na sasakyan. Ano, ready na ba kayo? Bago sinabi mo. Ay, Bicol! With me, RM, at sa episode na to, gagamitin natin ang mga BYD na sasakyan papuntang Bicol. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Magulat tayo. Parang mag-u-turn yata si RM dyan. Biglang Baguio punta. Tara. Kasama natin ngayon, may mga special guest tayo, no? Kasi mahaba-habang biyahe to. Kailangan talaga may kapalitan tayo magmaneho. So kasama natin ngayon si Sir Joshua, electric car guy. Tsaka isa pa, kasama rin natin ang Team D, Sir Francis. Nasa likod. Kaway-kaway naman dyan. Nandito si Madam Pea. Hi Ayun. guys. So ngayon saktong-sakto, no? Kasi gamit natin yung mga BYD na sasakyan. Gagamitin natin long distance, papakiramdaman natin kung kamusta ba yung performance. Tatanungin na rin natin kung kamusta ba yung BYD long term. Kasi nga, sila Team D at saka si Sir Josh, pareho silang naka-BYD. So, kamustahin din natin mamaya. Pag-usapan muna natin yung DMI. So, ito kasi yung technology ng BYD na dalawa yung gumaganang nagpapaandar ng sasakyan. So, yung electric motor at saka meron din siyang gasoline motor. Ang advantage nito, syempre, unang-una, matipid. So, Sir Francis, gaano ba katipid yung Sea Lion 6 mo? Nakatatlong biyahe na ako ng Bicol round trip. Ang consumption niya umaabot ng 22 kilometers per liter. Ah, wow. So imagine mo, no, ang laki ng Sea Lion 6. Yun nga rin pala yung unang sasakyan na dinadrive natin ngayon. Ha? Napakalaki nito, napaka-komportable, ang tahimik gamitin sa expressway. Kanina nga nagdadrive si Sir Francis, nasa 100 na siya, di ba? Pero parang feeling ko, 70-80 lang yung takbo natin eh. Yung mga DMI din ng BYD, no, rated sila lahat ng above 1,000. Kaya nilang tumakbo ng more than 1,000 kilometers yung combined range. Ito nga, ang nakalagay sa akin ngayon, no, sa gas pa lang ha, 1,093 yung nakalagay sa akin na range dito, tapos meron pa tayong 30% ng battery natitira. So most probably, lampas pa talaga ng 1,000 yan. Ay hindi, yun nga, 1,093 na nga, kulit ko talaga no? So sa DMI, no, para makuha mo talaga yung efficiency nito, merong mga technique na mas magandang gawin. So unang-una na dyan, no, mas madalas na EV mode yung gamitin mo, yung magcha-charge ka, mas makakatipid ka talaga kasi mas mura talaga yung kuryente kaysa sa gasolina. So sa driving naman, meron ding mga techniques eh. Sir Joshua, okay lang ba? Tanongin kita isang technique lang. Pag mag-ano ka, di-region ka, set mo sa high. Okay. Usually kasi na automatic siya nag-brake. So mas malakas siya mag-brake, mas madali. So mas malakas mag-harvest. Tama. Usually pag downhill, walang nasasayang. So mas malakas siya mag-harvest. Tama. Ang pinagkaiba rin niya sa mga internal combustion engine, no, ito kasi nakaka-regenerate ka. Pagka internal combustion engine kasi, walang ganon. Walang regeneration. Sabi nga ni Tito George kanina, di ba? Pagka daw yung fuel, nasunog mo na, wala na yun. Pero yung electric, pag nag-regenerative braking ka, may bumabalik kahit paano. Sir Francis, may tips ka ba kung paano makatipid tayo sa gasolina gamit yung DMI? Well, katulad nung pinaliwanag mo kanina, no? Hanggat maaari, i-maximize mo yung EV range niya. And then, katulad din ng mga combustion engine, syempre, hinay-hinay lang din sa pagpiga ng pedal. Kasi kapag mabigat din ang paa mo, syempre, mas malakas ang arangkada, malakas din yung konsumo mo. Maganda rin dito na habang nagda-drive ka, yung ma-anticipate mo rin yung malayo pa sa'yo. So, kunwari, traffic lights. So, nag-red na siya, stop na lahat. So, malayo ka pa lang, nakita mo namang red na. So, hinay ka na sa throttle mo, no? Bitaw ka na para nagre-regenerate na siya. So far, no, ang gamit nga natin yung Sea Lion 6. Ang masasabi ko lang, napaka-komportable, napakatahimik dito sa loob, matipid, malakas yung aircon, malaki yung screen. Actually, wala ka nang hahanapin pa eh. Pero try din natin yung mga ibang sasakyan mamaya. So, kita-kits na lang ulit. Second car of the day natin, no, BYD Tang. So, pinagkaiba naman niya sa Sea Lion 6.
Kanina kasi naka 5-seater lang tayo. Ito naman ngayon, 7-seater. Pero yung technology, same pa rin. So ano nga ba hindi natin nasabi kanina, no? Yung mga BYD pala, yung mga EV modes nila, mga lampas 100 halos, no? 150, 160 daw. So kung mag-EV mode ka lang talaga, no? Araw-araw, mas malaki yung tipid mo kasi parang electric vehicle lang talaga yung dala mo. So pakiramdaman muna ulit namin to at makikita nyo nun mamaya kung saan yung lilibutin namin. At mga katandem, tayo naman ngayon ay nagre-relax sa E-MAX 9. Ang masasabi ko lang sana ito na lang yung ginamit natin sa buong trip. Napakatahimik dito, komportable na suspension, ang luwag ng lahat, legroom ko, diretso lang yung paa ko, may massage pa sa likod ko. Sir Joshua, kamusta? Pwede na ba? Pwede na matulog? So ayan, tuloy ulit natin ang biyahe at kami magre-relax muna. Sir, activate ko na ba yung privacy window? Iyan. Thank you, Sir Francis, sa pagmamaneho para sa atin. Good morning guys! Day 2 na ngayon ng ating trip sa Bicol kasama ang BYD. At ang masasabi ko lang, medyo grabe pala talaga ang kalsada dito. Medyo malala pero naayos na daw to ng konti. Buti na lang maganda yung suspension ng mga BYD na sasakyan kagaya nitong nasa tabi natin, no? Sea Lion 6. Ang last leg, ang ginamit kong sasakyan, yung Seal 5. At ang masasabi ko lang doon sa kotse na yun, no? So syempre sedan siya pero ang tindi, napakatipid niya sa gasolina. So hindi ko nagamit yung gas. Kuryente lang yung nagamit ko. Tapos, parang binigay sa akin 54%. Natapos namin mga 1 oras lang kaming nag-drive. Tapos yun lang yung nabawas ko. Hindi naman ako sobrang nagtipid. As in, nag-overtake pa rin ako. Tapos yung braking ko, pagka minsan kasi dire-diretso yung kalsada, tapos biglang hihinto kasi may ginagawang part. So, yun, matatraffic pa kami. Tapos ilang minutes kami naghihintay. Pero, ganun lang talaga yung kain niya, napakatipid. So, tingnan naman natin yung araw na to kung anong sasakyan na gagamitin natin. Pero malamang, eto na, Sea Lion 5. So, tingnan na lang natin kung kamusta rin siyang imaneho. Tapos, update ko rin kayo kung saan naman tayo pupunta. See ya! Last but not the least nating kotse, no? Sea Lion 5. So, ito yung mas maliit nila. Actually, ito yung pinakamaliit nilang crossover ngayon. Bago natin ituloy yung video, no? So, huwag niyong kakalimutan kasi support din tayo sa mga guests natin. So, Sir Joshua, invite ka muna. Huwag niyo ipa-follow. Hindi electric car guy, ibabash lang kayo. At saka syempre, isa pa nating guest, Team D. Hey guys, let's go team! Follow kayo of course sa YouTube and then sa Facebook and then yung TikTok shop natin. Thank you. Oh, may TikTok shop pala sila, no? Ano meron doon? Mag-umpisa pa lang. Okay, sige. Titingnan ko rin yung TikTok shop. Nandun yung mga accessories natin sa plug-in hybrid, yung mga extension na kailangan nyo, yung adapter, and then mga iba ring gadgets and mga camping gears. Yun. Sige, check natin yan. Check natin. So far, no, ang napansin ko sa mga DMI talaga, napaka-komportable, tahimik. Pare-pareho naman sila eh. Ang hirap ubusin yung gasolina. Eto, so yung gasoline ko ngayon, kalahati. Pero maghapon na kaming nagmamanego kahapon. 465 pa, no? 465 kilometers ito. Pero yung kanina, 500 pa yung Seal 5 eh. So basta yung gasolina, dami pa. Kung magpapang-araw-araw ka talagang mga sasakyan, no? Magandang option talaga tong DMI ng BYD kasi makakatipid ka talaga. Pero kahit matipid siya, yung power, hindi ka pa rin kakapusin. Kami ay maglalakwatsa muna. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem.